thank you pala sa effort na binigay nyo ngayong araw. So makikita ko na parang nagagawa nyo naman yung mga tinuturo ko at mukhang nag-e-enjoy naman kayo sa ginagawa nyo. So ngayon, tatanungin ko kayo kung ano ba yung natutunan nyo at nararamdaman nyo ngayon na na-try nyo na maglaro ng sepak. Ikaw, Angel. Kayo. Ang natutunan ko, syempre, of course, yung may background ako. Kasi mas nadagdag ako sa yung nakaka-enjoy ko yung nanood ako sa laro. Very, very nakakasaya ako. Tapos ito, syempre, meron ako nakikama ko. Ikaw naman, Em. So, ayun, as takang bahay, syempre nakakapanibago sa akin. Mag-enjoy ako. Marami siya natutunan, syempre, diba? Kung nga nakikita ko nga na parang sabi mo nga bago lang sa itong sports, so nakikita ko na nagbibigay ka ng effort para mas magawa mo yung pinapagawa sa'yo. So yun. Ikaw naman, RJ. Tapos yun, kagaya din yan, nag-enjoy talaga kasi kumbaga lagi lang bahay nga lang din. Tapos ayun, parang akala ko hindi ko kayang laruin yung ganitong sports. Tapos ayun, dahil dito sa ganitong natutunan ko din naman, kaya pala na. Yes! So ayun, thank you sa effort and sa binigay niyong time para sa training na to. So balakpakan yung mga sarili niyo. Thank you. So ayan, thank you sa araw na to na binigay niyo naman ng time and effort. So I am hoping. So ayan, salamat sa pangalawang araw na naman natin na natapos sa training. And sana sa mga susunod na araw, I am hoping na mas may improve niyo pa lalo yung mga natutunan niyo ngayon at magbigay pa kayo ng mas malaking effort para mas lumago yung mga natutunan nyo dito sa training. So yun lang, thank you.
nakikita ko na talagang sa last day, sabi ko sa inyo, ipakita nyo pa yung effort nyo. And ngayon, nakikita ko na lalo yung effort na pinapakita nyo para matutunan yung isang skills. So when playing sepak, so hindi lang naman sa sepak, sa other sports, na kapag crucial, andun yung pressure, lalo na kapag talagang dikit na yung laban, and kapag yung bola, hindi nyo alam kung saan napupunta, syempre, nakakadagdag yun ng pressure para sa atin pag naglalaro tayo ng sports. So, ngayon, ano ba yung isang bagay na nakakatulong sa inyo para maging kalmado lang kayo sa isang bagay or sa paglalaro ng sports? Ikaw, Angel. Since na-try ko na yung paglalaro ko talaga, yung rally, mararatal ka talaga sa loob. So, like, ang ginagawa ko, talagang focus lang, then, yun nga, positive lang isipin, then, importante rin yung communication yung team sa loob. Kaya, kayo lang din yung magtutulungan para mahabot yung goal. Then, focus lang. Focus lang tayo. So, ikaw naman, RJ. Siyempre yung first naman, para mas maging para mas hindi ka ma-pressure. Ang iniisip ko po na magtitiwala lang din ako sa mga ka-teammates ko para kumbaga, yun nga katulad na sabi niya, positive lang. Tapos, syempre, enjoyin din para hindi ka matutuwa. Tama yan. So, ikaw naman, Jana. Ako naman, nakapagmahal pa lang sa team na to. So, di ba minsan, hindi mo maiwasan ma-pressure na, bakit sila ang gagaling sa report? So, ang iniisip ko, positive lang lang. Hindi ako nagpapatalo sa mga negative thoughts. So, positive lang. Parang gradually, kaya ko rin. So, yun. So, based on your sa mga sinabi nyo, it's all on positivity lang. So, remove all the negativity. So, kapag naglalaro kasi ng sports, so yun nga, nakaka-pressure. So, ang magandang gawin lang dyan is enjoy mo lang yung laro, it's all the experience, and positive lang towards the goal. Yun lang, talagang hindi mo kailangan na ma-pressure sa isang bagay na alam mong basta ine-enjoy mo lang. So yun lang, sana sa mga susunod pang training ay enjoy lang natin at huwag tayo ma-pressure kung anong skills yung itinuturo ni coach. So yun lang, thank you sa inyo.
laban na ginagawa nyo? And paano nyo na-overcome or ano yung nag-help sa inyo para maging focus pa kayo sa ginagawa nyo? Ikaw, Amy. During training din namin before sa Santa, talagang ino-collect nila yung mga bonus para hindi namin magamit during break time para makafocus lang kami sa laro. Nangyari kapag during laban na mga tao sa balik, tinatry namin na huwag na lang pagtuunan ng pansin kasi yung focus talagang dapat nakatuon pa rin sa laro. And yun nga, pag sa overcome distractions naman, talagang pag-pursige lang din. Perseverance. So, tama yun. So, perseverance. Lalo na ngayon nga na, syempre, through the advent of technology, hindi natin may iwasan yung paggamit ng phones. And, ayun, isa rin yun sa pinaka-distraction, lalo sa mga kabataan ngayon na hindi maiwasan ang pag-cellphone. So, yun. And, nakita ko na mukhang focus ka naman sa ginagawa mo, lalo na parang wala namang distraction. So, ikaw dyan. Ako naman, kapag sa mismong game na, ang pinaka-distract is yung ingay ng mga tao. So, doon pa lang, parang yung pressure talaga pumapasok na talaga sa parang di-distract na talaga. So, yung ginagawa kong focus is, hindi ko sila masyadong pinapansin. So, yung focus lang ako sa goal na points kami sa kalaban. So, yun nga, sabi mo sa mga tao, sa ingay ng tao, sa ibang mga athletes o ibang mga lumalaban, yung distraction ng mga tao, ingay ng mga tao or yung audience, pwede siya maging distraction sa iba, pwede rin siya maging mas tumaas yung performance level ng mga athletes or mga players. So, ikaw, para sa iyo yung audience ay isang distraction and na-overcome mo siya by ignoring them or yun nga, hindi mo pinapansin. So, that's a good thing din naman na para sa iyo kasi yun yung nag-help sa iyo para makafocus ka sa ginagawa. Ikaw naman, Arjun. Ako naman po, halos pareho lang din sa kanila, tulad ngayon, sa phone. And for me po, para po ma-cope yung mga ganong distraction, ay kailangan po talaga dun is disiplina. Tsaka syempre yung kung ano ba talaga yung gusto mong marating or makamit para focus ka lang talaga sa So, ayan isang bagay yun na pinakakailangan natin talaga, lalo na when it comes to focus, disiplina. Kasi kapag may disiplina ka, syempre hindi mo papansinin na kapag bawal mag-cellphone, hindi ka mag-cellphone. So, alam mo yung ginagawa mo kung tama ba o hindi. Syempre, yung disiplina, binibase mo yan sa kung anong gusto mong makita ng coach mo at kung anong gusto mong makamit na goal. So, yun lang. And thank you sa 4th day training natin. And tomorrow, last na natin. And sana maipakita nyo pa lalo yung mga skills na gusto nyong magawa. Yun lang. Thank you.
training natin. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ba yung na-improve nyo sa training na to or sa sports na pinagawa ko sa inyo. Ikaw, Jan? For me, nag-improve sa akin is yung headband. Tapos sa pag-serve. Yung sa pansin ko na nagawa ko naman siya. Pero hindi naman sa ganun talaga kaya mo. Pero yun yung nag-improve sa akin. Nakikita ko nga na nagbibigay ka ng talagang malaking effort kasi alam ko ikaw beginner, hindi mo pa alam masyado ibang skills sa sepak, but still you showed determination and dedication sa ginagawa mo. So thank you, Jana. And ikaw naman, RJ. Ako po, for me, feel ko syempre yung isa yung part. Yung juggling, tapos sa pag-serve din. Yun po yung mga napansin ko na yung. Tsaka, syempre yung pakikisama din sa mga ka-teammates. So, Ikaw naman, Angel. Ang na-observe ko rin sa akin before is, kahit nung simula pa na nagsistart ako mag-set, yung ball control na juggling. Si dati hindi talaga ako marunong sunod-sunod. Hindi naka-19. So yun, nakita ko na yun nga yung mga improve sa inyo. And sana sa mga susunod na training or sa mga seminars na i-attend nyo about sa sepak, sana yung mga natutunan nyo dito ay dalhin nyo doon at magamit nyo. So, meron ba kayong comments about sa team, sa mga kasama nyo? Ikaw, RJ, ano masasabi mo sa mga kasama? ano po, sobrang mabait nila syempre. Tapos ang friendly, ganun. Kaya ang dami din pong bond. Kaya syempre, mamimiss ko yung ganitong bond. Kasama sa Ikaw, Angel. Ayun po, yung talaga, communication din namin kapag naglalaro is okay naman, open din naman siya. Kapag may suggestion yung isa, tinuturuan yung isa, okay lang naman yung feedback. So, yung maganda yung gano'n na kapag hindi alam ng isa, mas maganda na nag-uusap kayo para alam din ng iba yung ginagawa nila. Tama ba o hindi? Ikaw naman dyan. Madali. Madali silang makisamahan, yung bonding namin is nag-uumag. At saka ang gusto ko sa kanila, kapag yung may hindi talaga ako alam, tututo nila sa akin tapos i-cheer nila ako. So, yun. Nakita ko nga na parang ikaw yung madalas na tinuturuan nila, nagbibigay ng instructions sa pwede mong gawin natin. Sa overall na training natin, ano yung comment nyo? So, ikaw, Arnie, anong comment mo sa training? grabe po yung opportunity talaga na to kasi imbis po na para nasa dorm lang kami, ganyan, tapos walang ginagawa. Ayun po, parang naging time po dito namin siya para mas ma-enjoy po yung ganitong sports. Thank you, Arnie. Ikaw, Angel. Yun, very productive ng mga araw na naglalaro kami, nag-training. Nakaka-enjoy. Ikaw naman. Ako naman, thankful ako dahil ako yung isa sa kapiling training kasi first time ko lang din talaga ito mag-sepak. So yun, I'm happy ako na natutunan ko. Marami ako natutunan sa training na to. So, sana sa mga, sabi ko nga sa mga susunod pa na training, lalong-lalo na kung sepak, sana yung mga knowledge na nakuha nyo dito is may dala nyo doon sa ibang mga training program at mas ma-enhance pa yung mga skills na itinuro ko dito para sa inyo. So, yun lang. Thank you so much sa pag-attend sa training na to. So, thank you, Angel. Thank you, Arnie. Thank you. Thank you, Jana. Sobrang fun yung sarili nyo para sa magandang training na dito.